Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Delomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Good day mga ka-master, good day mga ka-advanced hobbyist. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lee. Hello. So our guest for today po ay isang pigeon vlogger. Ay walang iba kundi si Sir Michael Rasquero. Hello. Sir Michael, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo. So welcome po sa Pigeon Talk 101. Kamusta na po kayo, sir? Okay lang naman po. At okay naman yung ginagawa ko lang ngayon, nagbablog-vlog, sa mga tuturo sa mga newbie, pansayer, kung paano yung mga sistema sa pag-iibon. Tapos, yun lang yung inaano ko, yung mga newbie lang talaga. So, ayun sir, saan kayo naglilipad ngayon? Ngayon, bali medyo, sa BBC, sa iba-ibang club pero lately kasi, hindi ako nakapaglipad dahil lagi kami nga bumabiyahe. Kada kauwi lang din namin. Tapos ngayon na-invite dito. Okay. So, para mag-share ng knowledge tungkol sa pagkakalapati. Sabi ko, pagka-usapang kalapati, talagang yung puso ko para tumulong doon sa mga newbie. Okay. Ganun talaga Kahit na minsan alam ko na, wala naman din ako pero yung puso pagtulong, dinanas ko kasi yun nung bago ako nagkakalapati, walang gusto magturo sa akin. Pero ngayon, ang dami. Sir, kahit yung di ba, yung mga big time na fancier, tanungin mo, sasagot sila, tuturuan ka nila paano mag-alaga ng kalapati. Kaya ngayon, maswerte yung mga newbie dahil sa kagaya nila Sir Jaime Lim, kagaya na itong ginagawa namin to, nakita ko yung mga in-interview dito ng mga big time fancier talaga, ang dami nilang nasishare na knowledge para sa mga newbie. So ako, ganun din yung puso ko para sa mga newbie o para sa mga magkakalapati. Ngayon pa lang, paano yung sistema na pag-uumpisa sa pagkakalapati. Yung pag-visit mo sa yung madalas ka kamon nagbibiyahe tungkol sa negosyo sa vlogging. Lang po, for family lang po kami. Punta kami sa ibang bansa, ganun, para banding lang po ng family namin. Tapos, kalapati, ganun. So, tagal ka nagwa-vlogging? Matagal na po. Siguro, 2020 ata, pagkatapos ng pandemic 2020 po yun. Tagal na rin. So ilan na yung subscriber mo sa Followers. sa Sa page ko, nasa pa lang, 28,000. Sa Facebook, sa page, sa YouTube, tinigil ko kasi mga 1 year na Mga, lang yan, mga 17 to 18,000 yun. Okay. So, at least kahit pa paano, dire-diretso pa rin yung vlogging mo, no? Ito naman ginagawa ko. Kahit nga yung page ko, hindi kumikita yun Dire-diretso ako nagtuturo sa mga newbie fancier. Para, hindi nila danasin yung dinanas ko dati. Walang gusto magturo. Kung tulong. And then, syempre, sabi nga ni boss, regarding nga sa syempre, pagka newbie ka, kailangan mag-acquire ka muna ng magandang linyata. Winning light. And then, paano ba yung naging sistema mo sa pagtuturo sa mga newbie? Unang-una, ano bang kailangan nilang gawin? So, una talaga sa akin, ang sinasabi ko, bloodline. Kasi, doon kayo mag-uumpisa, hindi kahit ilang piraso lang, at least quality yung bloodline. Sa pagbili naman ng kalapati, ang sinasabi ko lagi, dapat yung kukunan nyo, yung may kredibilidad. Yes. Lahat marunong magsalita. Halos karamihan sa mga nagbebenta na magagaling na maraming mabenta, magagaling sila salita So, lahat yan ng linyada meron sila. Lahat ng linyada. Tanungin mo lahat ng linyada kasi meron ako niyan. Pero yung sinasabi ko lagi para maka-acquire kayo ng magandang ibon o quality, puntahan niyo yung mga nananalo talaga na fancier. Yung mga may resulta. Yung mga may resulta. Kasi karaniwan, sasabihin ng kumpare mo, eto magaling to, bilhin mo. Siya nga, hindi nga pinanalo. Tapos sasabihin mo magaling. Niloloko mo na yung tao, di ba? O sasabihin nila galing kay Nino na di totoo. Ganun. Parang hindi na kasi bago sa natin yung ganun yung sistema ng meron talagang mga tao na talagang
magulang sa kapwa eh. Meron din talagang yung talagang mapagmahal sa kapwa natin. Talagang hindi, meron talagang division talaga lagi eh. Mhm. And then, ayun, yung sa buhay vloggers mo, paano mo, syempre, marami kang followers. At the same time, may mga critics ka rin, di ba? Paano mo na-handle yung mga critics mo minsan? Hindi naman gaano kasi yung mga kagaya may kritiko ako. Kunyari meron, paisa-isa lang naman kasi ako puro turo lang, puro turo. Lahat tulong. Yes. Pag may isang mga, kunyari, merong isang madali lang, binablock ko lang. O di wala na, gawa kayo panibagong account. Matanggal Meron kasi sinabi, hindi maganda to sa mga followers ko kasi gusto ko lagi positive. Yes. Lahat ng makikita nila sa mga pinopost ko, gusto ko positive kasi gusto ko mag-share ng positive vibes dun sa mga pigeon fancier, lalo na yung mga newbie. Kahit yung hindi newbie. Kaya pagka meron nakitang hindi maganda na madali lang kasi binaplock ko lang kasi hindi naman ako kumikita dun eh. Tumutulong lang ako eh. Hanggang ngayon, hindi nga naayos yung page ko. yung YouTube ko, nandun sa anak ko, binigay ko lang sa kanya. Gusto ko lang tumulong. Kaya yung mga paano ko i-handle, bablock ko lang sa pit.block. Para less stress. Less stress. Then sa akin naman, di ko naman totally binablock lahat kasi kilala naman nila kung sino ako at ano ako. So, ako naman, in professional way ko naman sila hina-handle. So, kung may mga queries sila, inquiries or complaints, sinasagot ko naman sila. Minsan, kumbaga, pagka stressful talaga, hindi ko muna sila review. Kasi syempre, kailangan ko muna mag-recover. And then, syempre, mahirap na rin kalapin yung magkaroon ka ng mental health, di ba? Yun nga. Di ba? Kumbaga, sa atin, in a positive way lang, kumbaga, in professional way pa rin, in-handle pa rin natin sila ng maayos. Karaniwan kasi sa mga basher, kagaya ko lang na vlogger, bro. Hindi naman nila sariling account eh. Kaya walang kaso sa akin. Pagka tinignan ng mga followers ko, hindi naman niya anak ng presidente itong nakalagay dito eh. Alam ko na hindi sa kanila account. Gumawa lang ng account para manira. So, block. And then, ayun nga, so nandun na tayo sa sa vlogging mo. With regards naman sa pag-iibon mo, kamusta naman yung team mo? Okay naman kasi yung sistema ko sa pag-ibon, kasi meron tayong dalawang klase ng fancier dito sa atin, kahit sa atin sa Pilipinas. Merong isang nakakaluwag-luwag sa buhay na eto yung nabibili niya yung vitamins na para sa mga ibon niya, nabibili niya yung mga grease, mga ganun, mga lahat ng pwedeng ibili sa ibon, nabibili nila. So may kabilang side naman na hindi ganong nakakaluwag-luwag sa buhay. So, Kung anong meron, yun lang. sila yung pinakikailaman ko, sila yung pinapakailaman ko. Kasi nga, sila yung mas walang knowledge dun sa mga tayo lang nakikita nila. Siyempre, kailangan ng mga vitamins na ganito. So ako, ang tinuturo ko naman, herbal. Tapos yung mga gamot ko o vitamins sa butika o kaya sa poultry supply. Kasi gusto kong abutin yung mga nasa probinsya na hindi maabot yung mga vitamins na meron tayo dito sa Manila. So, sa mga probinsya, meron sila doon poultry supply, doon lang bibilin. Lahat naman may butika. Pwede naman eh. Dati poultry supply lang ginagamit yan. Kaya nga, sir. Yes. Actually, ang nagiging problem lang natin with regards sa mga ganyan, yung pagbibigay lang natin ng mga herbal or yung mga medicines, yung availability ng products. Kasi minsan, may mga poultry supply na hindi available yung mga products na tinuturo natin. Kasi minsan, syempre magtuturo tayo yung alam natin na ginagamit natin sa loob, which is effective. Kaso, ang nagiging problem lang natin sa ngayon, yung mga effective products na yun, hindi available sa merkado. Kung saan yun sila nakatira or kung saan yung place nila, minsan hindi available yung Kaya, minsan ang hirap although ngayon, mabilis na kasi may Lazada at Shopee na. Kumbaga, ito hanapin mo. Kung wala dyan sa poultry supply mo, punta ka ng Lazada, punta ka ng Shopee. Doon minsan available. Ayun. So, kaya yung sistema ko, dalawa. Andun ako sa herbal, tsaka merong vitamins na mga, pantao. Mostly, ano yung mga herbal mo, sir? Sa akin, malunggay, Okay. oregano, bawang, pang So, adobo. i-mix mo lang yun. Okay. May sibuyas ka pa. Minsan, Antonio. alternate. Kulang lang ko yun. Meron tong meron tong luya kasi alternate ko lang eh. Kasi pag ni-research mo yung mga yan, yung mga content ng mga yan, so ang daming benefits para sa tao, para sa ibon, ganun din. Actually, yung herbal na maraming na panalong loof eh. Kasi
Unang-una, pagpunta mo sa palengke, available naman. Magdalaga-laga ka lang, magdidigdig ka lang. Kaya nga, Kaya lang hindi nila kaya nga sir, sabi ko, ang pag-iibon ay nakadepende sa antas ng pamumuhay natin. So, kung nakakaluwag-luwag ka, bili ka. Kung hindi ka nakakaluwag-luwag, eto, herbal ka. Yung mga fancier na nakakaluwag-luwag, nakakabili ng mga vitamins na medyo mahal, nananalo yan eh. Yung mga fancier na wala naman, at nag-herbal-herbal, nananalo rin eh. Yes. So, pili ka na lang nung angkop na sistema sa budget mo at para sa'yo. Parang ganun lang. Tanong. So yung mga herbal, mga vitamins, madali. Vaccination.